Hello guys, welcome to today's Topic TV. Kamusta mga kababayan? Lagi po tayong nagpapaalala lalo na sa may mga tindahan dyan na wag po tayong maglalagay ng mahahalagang gamit na madaling abutin ng mga customer. Katulad na lamang sa bidyong ito. Makikita ang lalaki na pasilip-silip sa may pintuan habang ang bantay ay tila abala sa kanyang pinapanood. Hindi niya namamalayan ang isang lalaki na target na pala ang kanyang cellphone na nakacharge. Ang lalaki ay tila kumukuha pa ng tiempo at medyo nag-aalangan pa dahil nasa harapan lang niya ang bantay na kapag ito'y lumingon ay tiyak mahuhuli siya. Subalit itong si ate ay tila sarap na sarap sa kanyang pinapanood kaya ang lalaki ay sinubukang abutin ang cellphone subalit muli itong nag-alangan. A few moments later. Hanggang sa makakuha na ito ng kanyang tiempo at agad na kinuha nito ang cellphone. Baka may nakakakilala daw po sa lalaking iyon, ipagbigay alam agad sa kinauukulan. Dito naman sa isang sari-sari store, huling-huli naman sa kamera ang pagnanakaw ng ice cream ng dalawang lalaking ito. At dahil nga sa sobrang init ng panahon, gusto sigurong magpalamig ng kanilang lalamunan ng libre habang bumibili pa ito ng yelo. Ang yelo kailangan natin? Oo. Ano? Ben, ilang yelo? Ben, ilang yelo? 5, 4? 4 lang ba? Isang insidente naman ang naitala sa CCTV kung saan isang maliit na tindahan ang nabiktima ng pagnanakaw. Ang tinangay, mismong timbangan na ginagamit sa pangkabuhayan. Sa kuha ng video, makikita ang isang lalaking nakamotor na huminto sa tapat ng tindahan. Sa pagkakataong iyon, pansamantalang wala ang nagbabantay, isang sitwasyong sinamantala ng sospek. Ilang sandali lamang, mabilis nitong kinuha ang timbangan at agad na tumakas sakay ng kanyang motorsiklo. Ayon sa may-ari ng tindahan, labis ang kanyang panghihinayang dahil ang naturang timbangan ay mahalagang gamit sa kanyang araw-araw na hanap buhay. Sa kanyang pahayag sa social media, ibinahagi niya ang kanyang saloobin na sa kabila ng maliit na kita sa pagtitinda, pinipili niyang maghanap buhay ng marangal. Aniya, masakit isipin na may mga taong pinipiling mang-abala at manlamang sa kapwa sa halip na magsikap ng patas. Dagdag pa niya, bagamat hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng suspek dahil sa takip sa mukha nito, naniniwala siyang walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na't may mga CCTV na maaaring magamit upang matukoy ang responsable. Sa ngayon, patuloy ang pag-review ng mga CCTV footage upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at mapanagot sa batas. Paalala naman sa publiko, maging mapagmatiyag at siguraduhing ligtas ang kanilang mga gamit, lalo na kung pansamantalang aalis sa pwesto. At higit sa lahat, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na ang anumang maling gawain ay may kaakibat na pananagutan, hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa konsensya.